Good morning again. Welcome again dito sa kitchen episode. So ano ba discuss natin for today? So discuss natin for today yung mga step by step. So maraming na-inspire. So maraming sumusubok ngayon na magnegosyo yung mga tao, mag-business. Ako po ay isang OFW and isa din po ako dun sa tao na sinasabing mag-iipon and mag-uwi at magbi-business. So napakadaling sabihin ng word na magbi-business. Madali siyang banggitin or sabihin na magbi-business. Ito story ako ng business sa personal ko. Noong una hindi ko naman talaga nasa plano yun kasi nga sabi mo nga mag-iipon, tapos kasi yung iniisip natin may capital ang pagnegosyo. Dapat may capital, hindi siya ine-execute ng walang capital, in which pwede pala. So nung year 2018 nagkaroon tayo ng pagsubok sa buhay. So doon tayo nag-isip ng paraan ng iba't ibang diskarte sa buhay. And lahat yun pumalpak. Walang matagumpay dun sa mga sinubukan ko. And hanggang sa nag-pandemic, actually yung pandemic, mas sumugal pa ako eh. Parang yung risk na ginawa ko noon mas malaki pa. Though blessed tayo kasi hindi tayo nawalan ng work, unlike nung iba natin mga kababayan, nag-uwian talaga sila ng Pilipinas. So we're one of the luckiest person or blessed na tao na hindi nawalan ng trabaho. So nangyari nung kakahanap natin ng diskarte, yun na, naghahanap tayo ng diskarte sa buhay, naghahanap tayo ng paraan para, usually yun naman yung aim kasi ng mga tao eh, naghahanap para matulungan mo yung pamilya mo, maghanap ka ng ibang way para magkaroon ka ng source of income. Usually yung other source of income mo, isa na po yung negosyo. Basta kumikita ka ng pera, negosyo po yun. Maniwala po kayo sa akin. It's either nagbebenta kayo, nagpo-provide kayo ng services, ay negosyo na po yan. Maniwala po kayo sa akin. Something na nakakuha kayo ng pera ay negosyo na po. So nakahanap ako ng may tuturo ng online selling, libre. Siyempre, ginrab mo na. Ayan yung mga bagay na hindi mo dapat pinapalagpas. Yung libre. Libre na nga matuto eh. Palalagpasin mo pa ba, di ba? Kesa naman dun sa nag-aral ka, nagbayad ka. Hindi mo din naman ini-execute. So, useless lang din yung pag-enroll mo doon sa mga bagay na may bayad. So, right after ko mag-grab, in-execute ko naman. Pero syempre, kasabay ng execution ay aral. So, aral and execution. Though, wala kasi akong consistency doon sa ginawa ko na yun. Pero umubra, napatunayan ko sa sarili ko. Umuubra siya. And, ayun, nung natuklasan ko na, okay. Pero dahil larangan ko po ay nasa sales,
nasa larangan po talaga ako ng pagbebenta, and yung approach ko ay medyo old school. Hindi ko siya tinuloy kasi panahon po kailangan din natin mag-adapt dun sa makabagong pamamaraan ngayon, which is more on online or digital. Kaya hindi ko po siya tinuloy, and ang tanging natuklasan ko po sa paano mag-business, so ito hindi siya step by step procedure, but it's just a template. So, can say template na universal template, and may template 1 and 2. Ito po yung aking personal na natutunan, ha. Maaring iba dun sa ibang tao, pero ito po yung personal ko natutunan. Kung magbi-business ka, ito yung 3 bagay na kailangan mong tandaan. Unang-una, mag-isip ka ng kahit ano, services ba o bebenta. Isipin mo kung ano yung gusto mo gawin. After nun, aralin mo. Or hindi naman, kung ano yung trabaho mo ngayon, napag-aralan mo na yung trabaho mo na yan, yun na yung gawin mong business. Basta nandun yung word na aralin. Kahit hindi naman toro, aralin mo lang ng konti. Okay, ito yun yung unang step, ha. Yung pangalawang step, execute mo na agad. And dun sa execution, isipin mo na magkakamali ka ng maraming beses. Magkakamali ka. Then, syempre, apply mo na. Apply mo. Apply mo yung mga natutunan mo from your mistakes. From your mistakes. Then, repeat ka na lang doon. Yun ang mangyayari dyan. So, yun yung pinaka-simple template how you start to have a business. Ngayon, yun yung sinasabi kong template number 2. Template number 2, ilagay mo yung sarili mo na at least 5 to 10 years failure. 5 to 10 years failure, though yung mindset mo na sa sarili mo na papalpa ka talaga. Kasi yung buhay po natin hindi dinesign na perfectin. Kasi yung sa school kasi naka-design na perfectin mo yung mga exam. So sa buhay magfe-fail ka ng marami. So yung template number 2, you design yourself na magfe-fail ka ng maraming beses, and ulit kailangan mong wag mo sukuan yun. Hindi mo dapat susukuan yan. Pag sinukuan mo, wala. Kaya nga di ba may hindi nagsa-successful na pag ninegosyo? Kaya bakit ba sinasabi nila hindi worth it magnegosyo? Kasi yung mga sumubok magnegosyo na nag-fail, sumuko na po sila. Sumuko na po yung mga sumubok magnegosyo at sumuko na sila, na-prostrate na sila. Kasi ang gusto nila, kumita agad. O, yun, makahawa ka lang ng konting pera. Ito po yung napapansin ko sa mga successful na tao, ano. Kasi nanonood din po ako ng mga video ng mga successful at ini-interview po. Ito po mga Pinoy po itong pinapanood ko. Ang commonality nila, sabi nila, paano ka bibigyan ni God ng mas malaki pang reward o mas malaki pang blessing kung yung maliit na blessing hindi mo kayang i-manage? Maliit pa nga lang yung pera, hindi mo na ma-manage, paano pa kaya yung malaki? So, yun yung mga minsan commonality ng mga successful na tao. Binabalik niya rin kay Lord, eh. So,
matutunan din po natin magpasalamat kung anong meron tayo. Maliit man malaki. Eh, we need to know how to handle those things. Kalaban kasi natin dito, ang mindset ng mga Pilipino po, pag nagnegosyo, magiging successful ka na agad. Yan ang mindset ng mga common na Pinoy. Hoy, yayaman ka na agad. Yan. Tandaan po natin, magnegosyo ka, tumulong ka muna. Ang purpose ng negosyo mo ay tumulong. Then number 2, mindset mo na mag-fail ka 5 to 10 years. Yung pera ng negosyo, pera niya yun. Pera lang ng negosyo. Hindi mo pera, hindi own money. Kasi nagka-problema yung tao, minimix mo sa personal expense mo. Yung kita ng business ay hindi mo pera. Pera pa rin ang business yun. Ang kalabang kasi natin dito yung mga wrong mindset. Kalabang kasi natin dito yung mga wrong mindset. Gusto natin biglang unlad, gusto natin panalo agad tayo, gusto natin hindi tayo may hirapan. Yan yung mga kalaban natin dito. Kasi iniisip na agad natin yung pera, tagumpay, which is mali. Syempre di naman po ganun talaga yung mangyayari. Hindi naman ganun yung kailangan mag-fail ka talaga. Nasa failure ang learning. So yun lang po, konting sharing, and sana po mapagbigay ng value sa mga nanonood. And kung trip mo to, meron po akong group, Dumidiskarteng Pinoy. Please join my group po, and I'll try to share something na maibigay ko din ng libre. Sige po, mapagpalang araw po sa inyo lahat. God bless po.